beloved Boss Mike Cervera. Si Attorney Abante, mga kababayan, matindi. In-appoint bilang tagapagsalita. Ng Kongreso. Grabe naman. Pwede pala yun. Eto, pasok! Bago ng tagapagsalita ang Kamara. Yan ay si Attorney Princess Abante, dating tagapagsalita ng Maynila at anak ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Ayon kay Attorney Abante, hangad niyang maipaabot hindi lang sa media kundi sa taong bayan ang mahalagang impormasyon mula sa Kamara para na rin maiwasan ang mga naglipa ng kung ano-anong maling balita. Nako, eto na mga kababayan, yari na. Alam nyo? May ka-back-to-back na si Attorney Claire. May ka-back-to-back na ho si Attorney Claire dito. Kung merong Attorney Claire, ang Malacanang, ang Kongreso naman mga kababayan, merong Princess Abante. Nako, yari na mga kababayan ko. Matindi ito, matindi ito. Para bang lalong dating ng padating, palapit ng palapit ang 2028 mga kababayan. Lalo tayong lalo tayong nagigiyang at nai-excite mga kababayan. Excited na ba kayo sa 2028? Sino kaya ang mga magiging pambato ng bawat mga partido? At sino kaya ang babardagulin ni Attorney Princess dito sa Kongreso? Nako, Diyos ko po. Ito mga kababayan, hindi ho basta-basta. Bakit ho? Abogado rin ho ito. Oo. Uy, mainit na yung aircon. Pinatay mo. Di ba mga kababayan? Sige, tuloy. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanang impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin. Yan mga kababayan, dapat talaga maayos yung pagpapaliwanag para maliwanagan yung mga mahirap makaunawa. Lalong-lalo na marami dyan yung mga DDS, mga kababayan. Di po ba? So ngayon mga kababayan, eto na. Si Princess Abante po, Attorney Princess Abante, naluklok ho bilang tagapagsalita ng Kongreso. Nako, yari na mga kababayan. Mukhang may ka-back-to-back bardagulan si Attorney Claire, So ngayon, mga kababayan ko, tama po ba? Ako kasi nagulat Tama po ba na kumuha ng tulad ni Attorney Princess Abante ang Kamara para maging tagapagsalita nila, mga kababayan? Paki-comment naman ho. Paki-comment naman po dyan kung tama, kung sang-ayon po kayo. Diyan, saan, mga kababayan? Sa ginawa nila, sa action nila. Press 1 naman po, mga kababayan. Pwede na. Putik na yan. Pwede na ho, mga kababayan. Dapat lang ho na ginawa nila yan. Dapat matagal na nga ho Sa totoo lang ho, matagal na ho dapat nilang ginawa na may tagapagsalita sa kanila na tulad ni Princess Abante. Opo, bakit? Kulang na kulang ho Kasi ho, mga kababayan, kapag yung mga kongresista ng kongresista yung mga nagsasalita, mga kababayan, minsan hindi ho naunawaan masyado ng mga DDS. Di po ba, mga kababayan? So, dapat lang na magkaroon nga talaga sila ng tulad ni Princess Abante. Ngayon mga kababayan, alam nyo po ba na nagwawala ngayon ang mga DDS? Dahil dito mga kababayan, sa mga survey na lumalabas. Mga kababayan, kita nyo, ang survey po ngayon mga kababayan, pinagkukumpara yung trust rating daw mga kababayan ng Pangulo at ni Sara Duterte. Mga kababayan, si Sara Duterte hindi na nga umangat. Si Pangulong Bongbong Marcos paangat ng paangat. Mga kababayan. At saka mga kababayan, unawain nyo maigi.
magkaiba po ang trabaho ng presidente sa vice presidente na hindi nagtatrabaho. Ano po? Yung vice presidente, mga kababayan, nandyan lang ho yan. Oo, ngayon nga ho, wala na hong function eh. Ngayon nga ho, mga kababayan, wala nang opisina eh. Bakit? Na-impeach eh. So mga kababayan, maghihintay po siya ng matapos yung kanyang kaso bago po siya magtuloy sa kanyang opisina. Kung mapagbibigyan pa, mga kababayan. Pero mga kababayan, meron pong uli. Ito si Banat Bay, wala na hong tigil ito sa pag-i-expose ng mga pangit sa kanilang kampo. Pakinggan ninyo. Ewan ko ba, sino kaya nag-uutos din eh. Pakinggan ninyo, pasok! Palitan ni Pangulong Duterte, si Bongo, sinabi niya, bakit ba? Ako naman ang endorse sa'yo. Ayoko maging presidente yan si Marcos. I was there. Kaya kailangan kang tumakbo bilang presidente. Tapos paulit-ulit na sinasabi ni Bongo, parang bata siya na nakikiusap kay Pangulong Duterte. Ayoko makabangga yung kapatid, yung anak mo. Ayoko kasi in-endorse. Alam nyo, minsan nadudulas na nga si Banat Bay eh. Magkapatid ba talaga sila ni Sara? Si Bongo ba anak sa ibang babae? Ganun ba yan? Kasi nadudulas ho eh. Hindi ba totoo yung chismis, mga kababayan? Na itong si Bongo talaga anak talaga ni Digong? Kasi may chismis yung lumabas na ganyan noon eh. Sige tuloy. Ano ba? Ganun sila? Sasagutan sila? Naririnig ko yun, mga kababayan. Sobrang hindi babangga ito si Bongo kay Sara Duterte. Kaya etong pautot nitong 2028 presidential survey, bakit isinama dyan si Bongo? Hindi babanggain ni Bongo si Sara Duterte. Paano naman kung magkabanggaan? Huwag kayong magsalita ng tapos. Maraming beses ka nang sumablay, Banat Bay eh. Ang dami mo ng beses sumablay eh. So mga kababayan, alam nyo, kung etong si Sara at si Bongo ay sinasabi nito hindi magkabangga, si Aimee nga at si Pangulong Bongbong Marcos, magkapatid pa yan. Yung magkapatid pa nga sa Makati, mga kababayan, mga Binay, di po ba? Kita nyo, at marami pa hong iba. Ama versus anak. Kapatid versus kapatid. Kita nyo mga kababayan? Ito pa kaya? Sino? Ito pa kaya si Bongo tsaka si Sara? Hindi magbanggaan? Ito naman si Banat Bay. Di po ba mga kababayan? Pagdating ho sa politika, wala akong kapakapakapatid, walang kamakamag-anak, walang magumagulang, ganon. Bakit? Yung interest po nila ang nangunguna dyan. Si Bongo, sa tingin nyo, walang pangarap yan? Noon pa man may pangarap na yan eh. Di ba? Las Piñas din. Banggaan, magkakapamilya. Yan. Di ba? So, kung dito kay Sara at sa kay Bongo, hindi ho malayo magbanggaan yan. Wag ho kayo Ito si Banat Bay kasi, nagsasalita ng tapos. Sa bagay, yung mga DDS, ganun, si Pangulong Bongbong Marcos nga nagsasabi na huwag kayong salita ng tapos. Hindi nyo masasabi ang mga parating na araw kung ano mangyayari. Di ba? Jenny Piccolo, Rosie B. Nako, Diyos ko po. Eto ho yun. Abay, nagsisigawan daw mga kababayan eh. Alam mo, pinagalitan ni Pangulong Duterte, si Bongo. Sinabi niya, bakit ba? Ako naman ang endorse sa'yo. Ayoko maging presidente yan si Marcos. I was there. Kaya kailangan... Nandun daw siya mga kababayan. At nagtatalo pa't nagsisigawan. Nandun pa siya. Gumaganon pa si Banat. Kailangan kang tumakbo bilang presidente. Tapos paulit-ulit na sinasabi. Paano naman kasi tatakbo noon mga kababayan? Si Bongo kulelat na kulelat sa survey, di po ba? Wala hong bilang at walang taga-suporta si Bongo noon. Kung inyo maalala, mga kababayan, di po ba't nasa hulihan? Ngayon, kung tingin ni Bongo na kaya niyang tumakbo at kaya niya manalo, bakit hindi naman? Di po ba? Lahat naman ho meron pong pribileyo at may karapatang tumakbo sa kahit na anong posisyon kahit ho tayo pwede tayong tumakbo kahit presidente. Di po ba mga kababayan? Ngayon, si Bongo nag-number 1 sa pagkasenador. Aba, hindi ba yan lalaki ulo at lalaki rin ang itlog niyan para para isipin mga kababayan na teka, kaya ko na to. Bahala dyan si Sara. I-impeach ko na lang yan. Paano kapag
paano pag kinunbik ni Bongo si Sara? Oh, yung ba ay sinyalis na ho, mga kababayan, na talagang wala na. Sino na ho pambato nila? Sige nga ho, eto tanong ha, magandang tanong ito at magandang pag-usapan. Kung sakali po na ma-impeach ng tuluyan, makonvict itong si Sara sa impeachment trial, sino na ho ang magiging pambato nila? Sige nga ho, mga kababayan, sino na ho ang magiging pambato ng mga DDS kung sakali na makonvict si Sara sa parating na impeachment trial? Sige nga ho, mga kababayan. Tanong lang pakisagot kung sino na yung kanilang pambato, magiging leader, magiging taga-timon. Sige nga, wala na. 'Di ba? Ang magiging pinaka-pipiliin na ng lahat diyan si Bongo na lang. Si Bongo. Yan, mga kababayan. Wala na hong iba. Di ba? Te-text na sila. Wala nang iba eh. Si Bongo na lang talaga. Yan, tuloy. Sabi ni Bongo, parang bata siya na nakikiusap kay Pangulong Duterte. Ayoko makabangga yung kapatid, yung anak mo. Ayoko makabangga yung kapatid ko. Siguro talaga sila, no? Magkapatid sa ibang nanay. Tuloy. Kasi in-endorse. Ano ba? Ganun sila? Sasagutan sila? Nakita nyo, mga kababayan? Nagsasagutan sila, mga kababayan. Sabi niya, so ano ho ang inyong mga kababayan masasabi sa mga nagsasagutan? Kung sila mga kababayan hindi nga magkasundo-sundo sa mga bagay na dapat pagdesisyonan nila ng isa lang. Di ba? Yung doon pa lang yan, mga kababayan, pero eto, kung si Bongo maghangad, patay na ho si Sara. Yari ho dyan. Rinig ko yun, mga kababayan. Sobrang hindi babangga ito si Bongo kay Sara Duterte. Kaya etong pautot nitong 2028 presidential survey, bakit isinama dyan si Bongo? Hindi ba? Malay nyo. Kanino bang survey yan? Yung survey ba niyan sa Pulse Asia? Baka naman sinabi ni Bongo, sama nyo ako dyan. Baka binulong ni Bongo, sama nyo ako dyan tanongin mo si Bongo. Hindi kaya si Bongo yung sinasabi mo at pinaparinggan mo na nagkabayaran, hindi kaya yon? Banggain ni Bongo si Sara Duterte na presidente. Malabo yan. Mas malabo pa yan sa jowa ninyo na naglolo ko. Alam nyo kung bakit Gaya-gaya ka naman ng linyahan linyahan ko yan. Huwag mo nang agawin. nilagay dyan si Bongo? Para mahati yung mga Duterte supporter. Para bumaba si Sara Duterte kahit papaano, medyo pumantay si Leni Robredo. Eto yan. Ang gusto niyang sabihin. Huwag niyong isama si Bongo. Dapat si Sara lang. Paano nga? Hindi naman iisang katauhan itong si Bongo at saka si Sara Duterte, si Buday. Di po ba? Magkaibang katauhan yan. At meron pa sariling mga pangunawa at pag-iisip ang bawat isa dyan. Si Bongo may sariling pag-iisip. Si Buday meron din sariling ka-abnormal na pag-iisip. So mga kababayan, baka naman mamaya itong si Bongo, Pulse Asia. Di ba? Nabili na ni Jack Ma yan Pulse Asia, sama niyo ako diyan sa survey. Tignan natin, pakiramdaman natin kung aabot tayo. Di ba? Sige, tignan natin. Sige. Ngayon, mga kababayan, galit na galit itong mga DDS. Bakit daw kasama si Bongo? Bakit daw pinag-aaway? Hindi siguro nila alam na baka si Bongo mismo ang nagpa-komisyon ng survey na yan. Di po ba? Inaalis nyo kasi yung mga posibilidad na po pwedeng mangyari. Na inaakala nyo na hindi pwedeng mangyari na pwedeng mangyari. Huwag nyo kasing alisin yun. Di ba? Inaalis nyo kami nga, tingnan nyo inalis ba natin na, hindi natin na akalain, lahat tayo, na itong si Baba, ay iiwan ang kapatid. Itinakwil yung kapatid, mga kababayan. Kita nyo? Inaasahan ba natin yon? Hindi. Kaya dito, mga kababayan, sa hindi naman magkapatid na
si Bongo at si Buday, si Jackma at si Buday, mga kababayan, wag nyo ring alisin yan. Baka darating yung panahon na kayo, magulat na lang, si Bongo nag-file na ng COC at tatakbo ng presidente. Di ba, mga kababayan? At eto, mga kababayan, mas maganda kung si Bongo, mga kababayan, bumoto na naayos sa konsensya niya, sasabihin lang naman ni Bongo, pagka kinonvict niya si Buday, nakita ko na meron talagang pagkukulang, na meron talagang mga hindi maipaliwanag na mga pondo na nakuha ni Aling Buday. Kita nyo? Kung ganun lang ang katwiran yan, baka nga makuha pa ni Bongo yung ibang mga loyalista. Di ba? Yung ibang mga, teka muna para maiba naman. Subukan naman natin si Jackma. Di ba? Makukuha niya yun. Yung mga DDS. No choice sa mga DDS. Kung makonvict si Buday, no choice sila. Kailangan sa ayaw at hindi nila, kailangan nilang iboto pa rin si Bongo. Bakit, mga kababayan? Sino iboboto nila? Kung hindi na makatakbo si Buday, wala na. Kung makonvict na ng tuluyan si Buday, wala na, hindi na makakatakbo. Ang tanong, sino itatakbo nilang presidente? Wala na ho. Si Bongo na lang. Alangan naman si Robin. Di ba? Alangan naman na Hermes Valdez si Robin. Sino? Alangan naman si Amy. Di galit na galit nga sila sa mga Marcos. Sino? Sino mga malalakas dyan? Alangan naman si Camille Villar. Hindi nga nagsisalita yung mga Villar na yan. Yung tatay nga nila si Manny Villar, hindi nanalong pagka-presidente. Nasubukan mo na bang lumangoy sa ilog ng basura? Ganun ba yun? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Yung wala na. So, nagigets nyo po ba, mga kababayan? So, wala na. Ang mangyayari dito talaga, si Bongo na lang. Kung mag-iisip ng maigi si Bongo, mga kababayan, pwede yon na mangyari. Di ba? Pwede na mangyari na ako na lang. Ito na yun. Total naman, pangarap ko ito, 2022 pa lang, kaya lang Oo, may tumatawag na naman. Wait lang. Hello? Makaalis na. Sige. Naka-live lang. Bababa na rin. Okay. Okay. Sige, bye-bye. Oo. So mga kababayan, ano masasabi nyo rito? At hanggang dito na lang mga kababayan. Opo, sapagkat nandyan na ho sa baba yung aking limousine. Limousine. Oo. Ano mga kababayan, So, ngayon mga kababayan, opo, Oo. Si Aling Roda, meron pang ganun, So, eto na mga kababayan, kamukha ni Jackie Chan, sino? Si Jackma. Eto na mga kababayan, paalam na ho at bibitinin ko kayo. Opo, kasi limitado lang talaga yung oras, maraming lakad dito, At mamaya ho, ipapasyal ko kayo sa Barcelona. Abangan nyo po, ipapasyal ko kayo sa Barcelona. Tulad ng ginawa natin sa Switzerland, sa Milan, at iba pang mga lugar. Papakita natin sa inyo. Parang kasama ko rin kayo na namamasyal, Magkakasama pa tayo. Oo, sa hirap at ginhawa, magkakasama tayo. Papasyal ko kayo mamaya. At gagawa tayo ng pag-uusapan, habang namamasyal. May chismis, ganun, So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Ako po muli ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.